break din na naman sa ating Supreme Podcast. And napakaganda ng ating negosyo, napakaganda ng ating araw, napakaganda ng ating buhay, at napakaganda ng ating guest for today. So, gusto mo malaman na kanyang kwento? Ay, umpisahan natin tawagan. Please welcome Coach Chris. Yan. Thank you so much sa pag-invite po sa akin dito, Coach Lincoln. Yes. Dati napapanood ko lang to, na-inspired lang ako. Ngayon ako na yung i-inspired sa kanila. Wow. Siyempre, iimbitahan kita rito kasi sa hindi po nakakaalam, itong ating special guest car achiever. Ano pa? Millionaires Club member. Top distributor na rin ang ating company. And dati siyang, tanong na lang natin sa kanya, ano ba talaga kanyang background. So, sino ba si Chris before ma-involve dito sa ating Supreme? Bago po ako ma-involve dito sa Supreme, nakatira po ako sa Quezon City, Manila. Oh? And doon sa Quezon Taga-Manuels City... ka pala, ha? Opo. Doon sa Quezon City, Manila, nakatira po kami sa squatters area. And yung pinagkakitaan po talaga ng pamilya po namin is nagtutulak po kami ng kariton. Yung naghahanap ng bote, bakal, dyaryo. Ganun, oh. Opo, bago pa man magkaroon ng sitwasyon yung father ko. So, yun yung naging dahilan kung bakit napunta kami dito sa Calamba, Laguna. And dito po sa Calamba, Laguna, dito po ako nag-start na pumasok sa mga factory as a factory worker. Factory. Ako din. Dati akong factory worker. Apo, 10 years po ako nagtrabaho sa iba't ibang Ay, lagpas ka nga lang sa akin ng 3 years. So, iba't ibang company. Yes po. So, saan po sa Laguna? Anong ano natin dyan? Kasi marami diyang pabrika eh. Ako kasi sa Santa Rosa, Laguna. Sa 7 years, naka 6 companies. Ikaw ba sa 10 years? Nasa 8 hanggang 10 company po yung Kasi napasukan ko. sa pabrika po kasi, ano kami, paramihan ang napasukang pabrika. Parang ako, nakaka-5 company na, ganyan. So, ikaw sa 10 years, ilan? Mga nasa 8 hanggang 10. Kasi 8. naghahanap ako ng malaki yung sahod eh. Kasi contractual, no? Apo. Pero saan dyan? Sa FPIP? Santa or... Rosa, Technopark. Nagtrabaho din po ako sa Carmel Ray. Sa Batino. So, nilibot ko talaga yung company dito sa sa Laguna. Ako din. Nilibot ko ang mga company dito. Nagpasa ako ng resume. Hanggang ngayon, di pa natawag. Pakitawagan nga. Sabi, alam mo, lagi kami nagpapasa ng resume. Sabi ng guard, sir, tatawagan ka na namin. Pero nung habang lumalayo kami sa guardhouse, yung pala, tatawanan lang pala. Hindi talaga pinapasa yung resume. Kaya, ayun, talagang kami po, nakadalasan, naging contractual lang, yung 6 months. Di ba? So, nagpabrika. So, kamusta ang buhay pabrika? Sobrang hirap. Kasi yung pinakauna kong trabaho, gusto kong pumasok pero ayaw na nakatawad ko. Bakit? Nagkakasakit na ako pero kahit may sakit na ako, may trangkaso ko, kailangan ko pa rin pumasok kasi kailangan ko na malaking sahod. Shifting pa dyan. Opo, kasi talagang ako yung lang din mga yung inaasahan. panggabi, Ako lang din yung inaasahan sa family. Ako po yung parang pinaka-breadwinner sa family po namin. Ayun. So, ano yung mga dinaanan mo sa pabrika? Kasi gawa ng ako, talagang halos sumuko pag panggabi. Although may sinasabing night differential, pero hindi sapat, di ba? Opo. Tapos nandiyan pa yung sa pabrika kasi po, sa experience namin, pag ikaw ay magaling, nandiyan yung sisiraan ka eh. Pagka hindi ka naman magaling o mahina-hina ka, tatanggalin ka, so hindi mo na kasi kalulugar. Sa gantong industriya na nakita namin, kapag magaling ka, di ba, it will give inspiration, mas makakatulong ka. And kung pag mahina ka naman, hihinahin ka pataas kasi tutulungan ka umasenso. Opo. So, nagpabrika. Then, habang nagpapabrika ka ba, nakita mo tong opportunity or resign ka na nun? Nasa pabrika po ako noon. Then, yung katrabaho ko po kasi yung nakapagpakilala sa akin ng business. Nakita ko lang sa Facebook niya. Bali, tanggal na po siya sa trabaho noon. Tanggal o na... Natanggal po siya kasi ginagawa na po pala niya tong business. Kasi mas nag-focus daw po siya dito. May ganun talaga. Nag-message po ako sa kanya and then yun, napakilala niya sa akin yung Supreme community. Okay. Ayan, so nagandahan ako. Siyempre, ang sabi niya sa akin, baka walang nababago sa buhay mo kasi wala kang bagong ginagawa. Tama Same situation, same action, same result yung nangyayari sa akin. Yun yung nagmulat sa akin na, bakit ba 10 years nagtrabaho ako paulit-ulit? Trabaho, sa sahod, magbabayad ng bills, payables,
Then, uutang kasi hindi sapat. Oo. Tapos, magtatrabaho ulit. Yun Minsan lang, sangla ng ATM. opo, yun yung naging cycle ng buhay ko for 10 years na hindi ko na-realize. Na-realize ko lang siya nung na-meet ko yung taong nag-invite sa akin sa Supreme Community. Wow. Kasi gawa ng sa mga na-experience namin yan talaga, kahit hindi mo pa gusto matulog, tutulog ka. Kasi kinabukasan, pasok ka na uli. Holiday, papasok. Alam mo yung parang ang saya-saya ng buong Pilipinas, ang saya-saya ng buong mundo. Lando ka sa loob ng pabrika, nagtatrabaho, then hindi ka happy. Ang mahalaga naman kasi sa buhay, masaya ka doon sa ginagawa mo. And alam mo, pag masaya ka, mas ganado kang gumawa. So, yun ang naka-invite sa'yo, Apo. yung katrabaho mo. O pwede mo bang ipakilala natin dito? Ayan, so yung nakapag-invite po talaga sa akin or nakapagpakilala sa akin ng Supreme Community is si Coach Victoria Ralios. Dati ko lang okay. din po siyang katrabaho sa isang factory. O, say hi naman sa yung ano. Ayan, so Ayan. hello po sa ating upline. Kaya ano po talaga kasi dito, sabi ko nga, may mamimit kang tao para maging channel na makita mo yung opportunity. May makikilala kang tao para maging guidelines mo siya para mag-prosper yung ginagawa mong hanap buhay. So, kasi sabi ko sa inyo kanina, itong guest natin ngayon, Millionaires Club na, car achiever at top distributor ng ating company. And ano pakiramdam nung na-achieve mo na yung mga bagay na yun? Sobrang saya, syempre. Kasi hindi ko... Doon muna tayo sa pagiging Millionaires Club. Ano bang naramdaman mo Millionaires doon? Club. Kasi sobrang happy, Prof. Sobrang grateful, lalong-lalo na sa Supreme Community. Kasi hindi ko naman ito ma-experience kung hindi dahil sa mga coaches ko din, na mga nag-guide sa akin, sila Coach Mark, Coach Vic, si Prof. Russell, ikaw din po, si Coach Lincoln. So, yung mga nag-guide sa akin, sila yung mga naging reason kung bakit naging successful ako, kung bakit nakuha ko yung million. Mahalaga Dito. talaga yung may mentor, ano? Opo. Siyempre, na-hit mo yun. Ano yung mga training na inatinan mo? So, madami. Nung part-time ko lang po muna ginawa yung business nung for 1 year nung na-meet ko yung business. So, yung 1 year na yon hindi ako sobrang active sa paghahanap ng taong mapapasali dito. Kumbaga, nag-focus po ako sa training. Talagang inaral mo lang Opo. muna siya. Yung training po namin dati, talagang pumupunta pa po kami sa Santa Rosa. Kahit nalilate pa po ako sa trabaho ko, talagang inaatinan ko. Kasi sabi sa akin ng mentor. Eager kang matuto, no? Opo, sabi Eagerness. kasi ni mentor, okay lang kahit hindi mo pa mapukusan yung business. Basta mag-training ka. Kasi sa training, magagamit mo in the future. Magagamit mo na lakas para mas marami ka pang maturuan. Kasi gawa ng dati kang empleyado, factory worker, walang idea talaga sa business. Walang-wala po Sabi nga, pag may papasok kang isang career, kailangan mo talagang aralin. Kumbaga, kailangan mong aralin para magawa mo ang business. Kasi gawa ng mahirap naman yung gawa ka lang ng gawa, pero hindi mo na, alam mo yun, sa example, sa pag-play ng gitara, music instrument, kailangan itono mo muna maigi yung mga strings. Para pag tugtog mo, pag nilagay mo na yung nota, swabing-swabe. Same din sa business. Kailangan, naka-align ka, naka-attune ka, alam mo yung negosyo, para the moment gawin mo to, talagang ang lakas ng sales, malakas ang benta. Yes po. So inaral mo siya, talagang pinukusan mo na matutunan siya. Then, yun na nga, sumampa ng income mo hanggang sa na-hit mo na Ang first million. million. Saan ka in-awardan? Anong event? Anniversary po ata yun ng company po natin. Sa ano ba yun? Philippine Arena ka ba? MOA? MOA po. MOA. So, anong pakiramdam nung umakyat ka ng stage, tinawag yung pangalan mo? Sobrang happy and sobrang proud. Kasi tinrabaho po natin yon and happy ako kasi nagiging inspiration din po ako sa mga downlines ko na next time dapat magkakasama tayo dito sa stage. Ayun, sobrang happy ko kasi dati hindi ko na, yung income ko kasi dati sobrang liit lang. 6,000, 7,000, OT pa. Opo. Tapos pagkakasyahin mo for 30 days o 15 days? Sa 15 days na... Grabe, kayo na po mag-compute. Diba? 6,000 divided by 15. So, ibig sabihin, ito lang pwede mong gastusin per day. Pangkain lang talaga yon. Kaya nga po, na-realize ko din po na siguro kung nasa factory pa rin po ako ngayon, panggatas pa lang ng anak ko, Ayo. pampers pa lang ng anak ko, hindi na kaya. Tama. Isang gatas pa lang po, 3,500. Kaya, Lakas pa dumi. kaya sobrang grateful kasi dito sa community natin, Supreme Community, ikaw na yung tatanungin kung magkano o gaano kalaking income
yung gusto mo. Oo, kasi sa ganitong klase pong negosyo, ikaw ang boss. Boss not being a commando. Alam mo yun, ano bang gusto mong, paano ba, kung ikaw ang boss at meron kang empleyado, anong gusto mong performance niya? Ngayon, dapat makita mo muna sa sarili mo paano ka mag-perform. Yun dapat ang pagiging boss. Baka isibihin, kung gusto mo kumita na malaki, magsimula muna sa iyo. Apo. So, ang kagandahan, dahil full-time ka na ngayon, Yes po. so pag full-time, isibihin, punong-puno yung maghapon mo na business lang ang gagawin. So lahat naman ng tao, mayroong kanya-kanyang 24 hours. O 24 hours, bawasan mo ng 8 hours na tulog. So you have 16 hours to do the business. Eh sa trabaho, 8 hours to 12 hours ka lang pwede. Opo. O, eh dito, mas marami kang oras na gagawin, mas malaki kikitain. So balik tayo doon sa ano yung feeling nung inaward ng ka MC, tapos naging ano pa, naging first car, kumusta? Yes. Sa first car, sa totoo lang po, Coach, hindi ko po naisip na maglalabas ako ng sasakyan. Grabe, no? Wala po kasi... Alam mo na talaga, gawin ang negosyo, eh. No? Opo, sabi ko Todo. nga po kasi sa inyo dati, nagtutulak lang din po ako ng kariton dati. Mm. Hindi ko akalain na magdadrive ako ng sarili kong sasakyan. Mm. So, dati, hindi ko rin talaga naisip na maglabas noon. Pero, dahil sa community natin, dahil sa mga trainings, tinuruan po tayo na mangarap and kunin yung pangarap po natin. Mm. So, yun, kinuha ko po yung first car ko. And now, napagdadrive ko po yung family ko and yung mga taong nagtiwala din po sa akin dito sa Supreme Community. Sabi mo, di ba, may anak ka na, di ba? Yes so, po. hatid sundo sa school. Yes po. Grabe, napakaswerte yung mga nilalang. Ang swerte ng mga batang ere. Di ba? Biro mo, kami dati naglalakad. Diba, nakatsinelas, ang init, umulan, umaraw kayo, di ba? Kaya, ibig sabihin, itong pagpupursige natin sa buhay, pag-asenso, ang walang ibang makikinabang, hindi lang sarili natin, kundi yung family natin. Yes, Kaya, ilagi kong binabanggit na every time na may tutulungan kang leader o member ng iyong community, pamilya niya ang tinutulungan mo. Di ba? So, ano ba gusto mo pang i-achieve pa sa ating negosyo? Siyempre, gusto ko rin po magkaroon ng sariling rest house katulad po ninyo. Itong napakagandang studio po natin ngayon. Napakaganda kasi sobrang nakaka-relax. Gusto ko po ng ganitong sariling rest house. Ano nangyayari yan? And sariling bahay din po na maano po namin. So, yun, marami pa pong gustong ma-achieve. And syempre sa tulong ng Supreme Community and ng mga coaches po natin, ayan, makukuha na po natin yan. Basta magtiwala lang din po tayo sa sarili. Yes, dalawa yan eh. Magtitiwala ka sa coach mo at magtitiwala ka sa sarili mo. Yes po. Kasi mahirap naman yung kami lang nagtitiwala sa'yo o naniniwala sa'yo. Tapos ikaw, hindi ka pala naniniwala sa sarili mo. So, merong resistance. So, dapat pareho, combine. Di ba? Apo. And nabalitaan ko, marami na rin daw sa mga leaders mo na, ano yun, top 500, I mean, yung punta 500, sabihin, nung ni-ranking, yung mga lahat ng mga members sa company, pasok sila sa top 500 na kumikita ng malaki. Yan. Tapos may mga millionaires club ka na rin, ano? Yes po. Ayan, diba? So, yun yung masarap po talaga sa business na to, sa Supreme Community. Kasi hindi lang yung sarili mo yung natutulungan mo. Yes. Maraming kapang taong matutulungan. Yung mga simpleng tao na sa iba tingin nila hindi nila kaya. Pero dahil dito sa opportunity, dahil sa Supreme Community, lahat, walang imposible. Basta may pangarap and maniniwala sa mga taong nagtiwala na kaya mo makuha lahat ng goals mo dito. Tsaka ano po, ang sarap sa pakiramdam po na may mga kumikita na sa ilalim mo o sa organization mo. Apo. Kasi success is useless if you arrive finish line alone. Nasa finish line ka nga pero mag-isa ka pa rin. Di ba? Masarap yung ang dami mo natulungan. Ang sarap matulog sa gabi na, si ganito kumikita na, si ganito yumayaman na. Ang sarap na masasabi, Lord, thank you. Sinasamahan mo kami na tulungan sila umasenso sa buhay. Sarap, di ba? Apo. So, pararamihin pa natin. Yes, po. Kaya, keep believing sa coach nyo, si Coach Chris. And, wala eh. Limitado lang oras natin eh. Di ba? So, pero may mga question pa rito or na naka-prepare. Pero ito na lang, message mo sa mga nangangarap pa. Yung mga achiever, alam mo yung achiever, yung may nakuha na gusto pang iangat. Or sa mga taong wala pang nakukuha sa buhay pero naghahangad, ano yung message mo sa kanila? Ayan. So, message ko lang sa lahat ng mga dreamers and gusto rin maging katulad po natin.
Ayan, so kung ikaw huwag ka na mag-antay ng tamang pagkakataon. So kung ikaw nakita mo yung supreme community, 'di ba dapat i-grab mo agad. Subukan mo agad kasi hindi mo malalaman kung ito na ba yung matagal mo nang pinagdarasal kung hindi mo susubukan. Malay mo, 'di ba? Ikaw naman yung susunod na upo dito at mag-share ng Yes. magandang story mo. Right. Grabe, ang ganda ng kwentuhan, ang ganda ng napag-usapan, ang ganda ng journey mo, nakaka-inspire. And ang good thing sa gatong podcast, although nagkakasama-sama kami, nakikita-kita, pero yung ilang mga kwento nila na nasa loob nila, na pinagdaanan, hindi ko pa naririnig. Ngayon ko pa lang din naririnig talaga. Kaya ang ganda ng gatong setup. So maraming salamat sa panonood ninyo. Salamat sa iyo, Coach. Salamat, Thank you po, salamat. Coach. So, paano? Sa next episode ulit, makita tayo. Thank you very much and happy productive day.